mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Minsan daw sa ating buhay ay dumarating ang isang natatanging pag-ibig. Isang pag-ibig na iingatan natin sa ating puso. Dahil ang ganitong uri ng pagmamahal ay minsan lang dumarating sa ating buhay. Minsan lamang sa buhay ko ang sangkatulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Dinggin, puso'y... Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang kasaysayang tampo sa linggong ito. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa San Pascual, Batangas. At siya'y nagpapatago sa pangalang Ivy. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin. Dear Mr. Romantico, nagsimula pong maging komplikado ang buhay ko mula nang maaresto sa China ang aking pong nanay dahil sa patagong pagdadala doon o pagpupuslit ng droga. Ayaw ko namang mahinto sa pag-aaral at mula nooy nabuhay na ako sa malaking pagkukunwari. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin. Sige na naman, Ivy. Maya ka nang hatid kita sa inyo. Ricky, hindi mo nga ako pwedeng ihatid. Magnobyo na tayo eh.
Bakit hindi kita pwedeng ihatid? Isang malapit na kamag-anak namin ang tinitirhan ko dito sa Maynila. Pag nagsumbong yun sa lola ko na may lalaking naghahatid sa akin, naku, pahihintuin ako nun sa pag-aaral. Pambihira naman, oh. Uy, wag ka nang magtampo. Hayaan mo, pag-graduate na tayo, lahat ng gusto natin magagawa natin. Sinabi mo yan, ha? Oo, kahit saan mo ako isama, sasama ako sa'yo. Promise! Ay, mabuti na lang hindi nagpipilit si Ricky na maihatid ako. Ay, paano ko naman siya papayagang maihatid ako rito? Ang pangit-pangit ng lugar na to. Saka, itong maliit na kwartong inuupahan ko, ang pangit-pangit din. Ay, hindi bale. Sandali na lang ako magtitiis dito. Pag nakagraduate ako, aalis na ako dito. May hinto na rin ang madalas na pagrampa ko sa Quezon Avenue. Pero, anong gagawin ko kapag natuklasan ni Ricky ang dahilan kung bakit lagi ako nagpupunta ng gabi sa Quezon Avenue? Sabi ng mga office mate ko, marami raw magagandang pick-up girl dito sa Quezon Avenue. Madali raw naman mahalata kung sino yung mga nag-aabang ng pipick up sa kanila. Halata raw sa kilos. Ba, yun. Magandang isang yun, ha. Hihintuan ko. Ibababa akong bintana. Hi! Hi! Anong pangalan mo? Glenda. Pwede ka ba? I mean, naghahanap ako ng... alam mo na yon. Mukha kang mabait. Gusto kita. Pero, baka naman barat ka. Kung sa presyo, wala tayong magiging problema. Halika, sakay na. Ay, teka lang. Masyado ka yatang atat. Ano bang pangalan mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Ako si Conrad. Mr. Romantic. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Iyon po ang itinatago kong lihim, Mr. Romantico. Si Ivy ako bilang estudyante at girlfriend ni Ricky. Pero ako'y nagiging si Glenda kapag nasa Quezon Avenue na. Lamang kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibig. Halika na, Ricky. Naghain na ako. Kumain ka na. Nanay Isabel, si Daddy po. Hindi ba siya sasabay sa ating mag-almusal? Ay, nako. Huwag mo nang hintayin ng daddy mo. Mag-uumaga nang umuwi. Tsaka mamaya pagising nun. Kung sa bagay, Sabado naman ngayon, walang pasok si Daddy. Ang iniisip ko, baka kako may girlfriend na ang daddy mo? Mas lalo pong okay yon. Ay, hindi ka ba magagalit halimbawang mag-asawang muli ang daddy mo? Yung ibang anak, ayaw na nag-aasawa uli ang tatay nila. Nanay Isabel, 4 na taon nang wala si Mami at 47 na rin si Daddy. Talagang pwede pang mag-asawa ulit. Parang narinig kong akong pinag-uusapan nyo, Ay, ayan na pala ang daddy mo .
Gising na pala. Ay, Conrad, halika na. Ikukuha na rin kita ng plato. Magkakapilang ho ako, Manang Sabel. Magja-jogging pa kami ni Ricky. Mamaya na ako kakain. Kung ganon, mamaya na lang din po ako kain, Nanay Isabel. Magjujuice lang po ako. Ay, nako. Nagluto pa naman ako. Siya, sige. Kung magja-jogging kayo mag-ama, lumarga na kayo. Sige na, larga na. Anak, magpahinga muna tayo. Pagod na ako Oo nga, Dad. Ayaw muna tayo. Wala rin po ako sa kondisyon eh. Halika, dito. Paupo muna tayo. Dito. Daddy, sabi nga pala ni Nanay Isabel, madaling araw na po kayo nakauwi kagabi. Friday night at po ba naman ka-opisina nyo? Oo. Friday night out namin. Nagkayayaang lumabas. Siya nga pala, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ay, ayos naman po, Daddy. Wala ka pang girlfriend? Kung sakali po bang meron, hindi kayo magagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Kaedad mo ko nang maging girlfriend kong mami mo. Hindi naman nasira ang pag-aaral namin. Naging inspirasyon pa nga namin ang isa't isa. Sayang nga lang at maaga siyang namatay. Dad, sa totoo lang po, may girlfriend ako. Kaya lang, medyo mailap pa rin siya sa akin eh. Girlfriend mo pero mailap pa rin sa'yo? Ano yun? Oo nga po, ang dami pong bawal. Bawal ko siyang ihatid. Kasi raw baka may makapagsumbong sa masungit na lola niya. Bakit? Lola ba niyang nagpapaaral sa girlfriend mo? Opo, sabi niya. Baka nga masungit. Baka yun ang kondisyong hinihingi ng matanda. Yung wag mo nang makikipagnobyo. Pero dahil sinagot ka pa rin kahit bawal, iisa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka talaga ng girlfriend mo. Mr. Romantic. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Mr. Romantico, marahil po'y nagustuhan ni Conrad ang serbisyo ko, kaya lagi niyang inaabangan ang pagrampa ko sa Quezon Avenue. Sabi po niya sa akin, hindi po raw siya pumipick up ng ibang babae, kung di rin lang daw po ako ang kanyang makikita. Gaya ng dapat asahan, lagi pong sa motel humahantong ang ganoong tagpo. Mamahalin, ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Glenda, pwede ba akong magtanong sa'yo ng ilang personal na bagay? Sige, ano yun? Matagal ka na ba sa trabahong ito? Sandali pa lang. Saka, hindi ko naman gusto ang trabahong ito eh. Napilitan lang ako. Nag-aaral kasi ako eh. Estudyante ka pala. Ano ka ba naman? Hindi ko naman syempre gagawin ito kung hindi ko lang gustong makatapos, no? Anong course mo? Accountancy. Wow! Ganyan din ang course na kinukuha ng anak kong si Ricky. Di mahusay ka pala sa numbers. Ano nga ulit yung sinabi mo? May anak kang kumukuha rin na katulad ng course ko? Ano ang pangalan ng anak mo? Ricky. Ricky ang pangalan ng anak ko.
Biruan nga namin mag-ama, lalampasan daw niya ang mga na-achieve ko. Hindi kasi sa pagmamayabang, top 7 ako sa board exam. May karapatan ka palang magmayabang. Nakachamba lang. Anyway, saan university ka nag-aaral? Naku, huwag mo nang itanong. Makakasira lang ako sa pangalan ng school namin. Alam mo, Glenda, gusto kita. Anong ibig mong sabihin? Kahit nasa ganitong uri ka ng hanap buhay, ikaw ang tipo ng babaeng hindi mahirap mahalin. Mahal, pangako sa'yo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw. Alam mo na, asiwa na talaga ako sa tingin mo sa akin. Kanina pa yan, tapatin mo nga ako, Ivy. Bakit kanina ka ba nakatitig sa akin? Wala naman. Nagagwapuhan lang ako sa'yo, no? Sus, totoo kasi, ano nga yun? Oo nga. Ay, ngayon ko lang napansin. Ang mga mata ni Ricky, pati ang ilong niya, nakuha niya kay Conrad. Ay, Diyos ko po. Nagbibiro ba sa akin ng tadhana? Boyfriend ko ang anak? At regular namang customer ko ang ama niya? Ay, Diyos ko. Ivy, may sinasabi ka ba? Wala. Wala. Pero bakit parang iiyak ka? Ano ba talagang problema mo? Ako rin ba'y iniibig mo? Dinggin, puso'y sumasamo. Sinusumpa sa'yo, ikaw ang tanging dalangin ko. Mr. Romantiko. Pangako sa'yo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw Mr. Romantico, wala na pong hihigit pa sa pinakamabigat na problemang dumating sa buhay ko, na ang dalawang lalaking napaugnay sa aking buhay ay mag-ama pala. minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Sadyang mapagbiro ang kapalaran kung minsay ilalagay tayo nito sa isang sitwasyong tila hindi na natin kayang malusutan. Ang mga nagsiganap sa papel na Ivy, rakitera ng Love Radio, kasama sina Susan Robles, Alan Ortega, Betty Rojas, Phil Cruz, at sa mahalagang papel ni Ricky, Papa Jack ng TLC Love Radio, Soundman Manny Salas, sa musika ni Boboy Salanga, Technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta.
sa direksyon ni Luz Fernandez. Minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Mga giliw naming taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayong abangan ang mga susunod na yugto ng kasaysayan tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko. Minsan lang kita iibigin. Minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan